Kapag ganitong taglamig, masarap ang mga ganitong style na pagluluto like braised beef, stew, mga ganon. So, kailangan natin dito ng red fermented bean curd. Yes po, nakatingi yun. May nakabote din yan. So, $6 lang pagkakabili ko yan. And then, kailangan natin dito ng dried tofu skin. So, kailangan nyo lang po munang i-pre-soak sa tubig po yun. Ibabad sa tubig, warm water lang. Bago natin igisa yung ating mga aromatics, make sure lang po muna na na-blanch na natin yung ating meat. So, ginamit ko dito is rib finger beef. Ayan. Pwede kayong gumamit dito ng pork knuckle, lamb. Pwede rin yan sa pork ribs, ganyan. Pwede rin ibang part ng beef, ganyan. Saka natin lagyan ng mga pampalasa. Ayan, nasa screen ng mga auntie, screenshot nyo na lang. So, yan yung ating red fermented bean curd. May white niyan, may spicy. Pwede rin po yun ang gamitin nyo. Maraming pwedeng paggamitan yung mga fermented bean curd nila dito. Pwede nyong gawing pampalasa yan. Mapa-plain man, spicy o red. So, yung ginamit nga natin dito ay red fermented bean curd. Kapag na okay na yan, auntie, lalagyan lang natin yan ng enough na tubig para mapalambot yung ating karne. Kung may pressure cooker kayo, mas mainam na doon nyo palambot para mas mabilis ang proseso and less hassle. Kapag ganitong mga luto nga ay gustong-gusto ng amo kong lalaki, halos ayaw na yan tumayo sa upuan, auntie, hanggat di maubos. Kapag okay na, malambot na yan, ilagay na natin yung ating nakababad na tofu dried stick. Ayan. So, mura lang din yan. $10 lang pagkakabili ko niyan. And then, i-simmer lang natin for 3 minutes and then garnish lang natin ng konting spring onions. Naglalagay talaga ako lagi ng cilantro, no? Kasi paborito talaga namin dito ang cilantro. So, laging present din yan. Ililipat ko lang yan sa clay pot para kapag sinerve ko ay mainit pa, ganon. Para hindi naman magsisebo ka agad. So, okay na yan mga auntie. Maraming salamat sa inyong panonood. Sharing is caring.